dalawang anchor na to na sinasabi nila, they are favor of our president na wag nang i-impeach si Sara kasi ito ay waste of time, waste of money. Di ba? Pakinggan nyo po. Totoo ba ang bali-balita na kapag ka meron pong Quadcom hearing ay nasa pali-paligid ang dating senador na si Senador Sani Trillanes? Hindi lang nasa paligid dyan. Nasa mismong kwarto nung chairman ng mga komite. Eto yun. Ano mismo? Si Senador. Oo. Ganun ba? At akala ko pa naman nasa pali-paligid lang. Parang nandun mismo. Sisilip-silip. Nandun mismo. Hindi man may kakahila dyan. Una, may CCTV. May CCTV sa kamera Pangalawa, ako nagtatanong lang ako. Ikaw pala may CCTV sa kamera. At paglabas mo ng house, may mga CCTV sa paligid na makikita. Ang alam ko, nag-file ito ng Certificate of Candidacy bilang mayor ng Caloocan. Makakalaban yung along malapitan. Ano lang pala yan, Jen? Hindi, maging ano po tayo maging malawak po ang ating mga isipan, mga kababayan. Hindi ko po nilalaglag ang INC. Kayo na po ang bahala na magpasya. Kayo po ang bahala na humusga sa pamamagitan po ng mga narrative na ito. Sino ba talaga ang kanilang kinakampihan? Ito nga, pinapakita ko yung unang video right before yung video na yan. Na ito pinagtalunan natin. Bakit dito sa video ito, nakikialam na sila at pabor sila sa mga Duterte? Batay dun sa impormasyon na nakarating sa akin. Smoke screen lang pala yung pagtakbo niya dyan. Sa Caloocan? Oo. So hindi siya seryoso talaga? Para hindi siya masyadong mapaghinalaan. Ito ang tanong na lang nila siguro. May ebidensya ka ba na si Trillanes ay nandun talaga sa hearing kapag nag-hearing yung Quadcom? Ako ngayon natatanong ako. Kung meron? Wala akong alam Ang sagot, meron po. Meron kang... Meron. Ako, yan, pasabog mo yan. Kami baka mahimatayin kami ni Kuya Benny dyan, hindi namin muna ilalabas. Mas maganda, umamin na muna sila. Ito, Jen. Sino ba ang bumuo at mayroong ipinail na kaso sa International Criminal Court? Paparinig ko lang muna to. Yung grupo ni Sani Trillanes. Sino may mga dokumento noon at nakakaalam kung ano mga dapat na i-corroborate dun sa mga nandoon? Mapatibay yung reklamo niya. Kaya nga sabi ko noon pa, ito hindi ko pa alam yung kay Trillanes. Kasi pinag-kumpara ko Yung pong ipinail sa ICC at yung mga statement na lumilitaw ngayon, sabi ko hindi na bago. Nabasa ko na yan doon sa ipinail nila sa ICC. Binibigyan lang nila ng mga tao na nagsasalita. Ayun. Kasi nga, ang sabi ng DOJ, hindi kami magbibigay ng mga papeles sa inyo, ICC, sa mga reklamo na yan. Hindi kami makikipag-cooperate. Pero kung lumitaw sa Quadcom hearing, so, pwede na nilang i-extract. Di ba dito sa usapin na to, ang ginagawa nila kay Trillanes ay dinidiscredit na nila. Ang ginagawa ng Quadcom, dinidiscredit na nila. Bakit daw si Trillanes ay nandoon sa Quadcom? Si Trillanes, mga kababayan, resource person. Di ba? Natural pupunta yan doon. Ganun ba ang play? Ando na. Pwede mo nang i-extract. Kaya pala ang statement kayo, maging sa Senado, hindi sila magbibigay. Hindi kami magbibigay ng anumang dokumento. Miss Montreal. Pwede naman kunin. Pero walang pumipigil sa inyo. Bakit naman hindi, di ba? Sapagkat public documents yan, na kunin yung anumang nangyari sa pagdinig ng Senado at saka ng Quadcom. Eto pa, ang katunayan, Jen. Eto, ang katunayan. Disgrasya tayo nito. Eto pa. Disgrasya daw. Senator Antonio Sani Trillanes Deport on Wednesday, today yan, said the transcript of the Monday Senate hearing on the former administration's drug war has been sent to the International Criminal Court. Ano sabi niya?
the transcript na ang transcript of the Monday Senate na ang hearing pagdinig noong Lunes sa Senado on ay the former administration's drug war tungkol sa dating kampanya ng yung drug war ng dating administrasyon ay has been sent to the International Criminal Court. ay naipadala na sa International Criminal Court. Ito pa, dagdag. Ha? Oh, That pertinent Quadcom transcripts, ang Quadcom ito, paano tatagalugin yung pertinent? pertinent, mga, Yung, permanente. mga importante. Yung mga, the pertinent Quadcom transcripts were transmitted early on. Early on. So, Noon pa, maaga pa, and all were duly received. nako po. So, parang napatitibayan nga, Nelson. Ano ha? Yes, nga sinasabi ko. Kaya siya nandun dahil ito ang pinadala namin, ito yung kasong ipinail namin sa ICC. Nako. Ito yung mga kulang. Ito, Nako. walang magko-corroborate ito. O yan, si Garma, ilagay mo dito. Sino pa? O ikaw, dito ka. Lahat nilagyan nila ng tao. Para pag ipinadala noon, hinanapasan ng ebidensya. Ito po, nasa transcript. Inamin ba ni Duterte? Ito po, nasa Senate. O, igaganon-ganon nila. So, pagtatagni-tagniin, buo ang kumpleto na, buo na ang reklamo sa ICC. Oo na. Meron tayong part 2 dyan Kay bukas. Trillanes. Meron siyang kasabwat pang isa. So, araw-araw na ito? Araw-araw, isa-isa. Oho. Isa-isa nating babalatan, tatalupan ang mga nasa likod ng Quadcom dyan. Mga kababayan, di nga, meron pang pahabol. Ang sinasabi nila, unti-unti nating babalatan, unti-unti nating tatalupan ang Quadcom. So, ibig sabihin, mga kababayan, sila ay in favor of Dutertes. Kasi galit na galit sila kay Trillanes, galit sila na ang Quadcom iniimbestigahan ng mga Duterte. Kaya dinidiscredit nila. Tama? So, noon, sabi ng mga member po ng Iglesia ni Cristo, and I was a member of Iglesia ni Cristo din, mga kababayan, ang aking mga magulang, mga kapatid, ay member po ng Iglesia ni Cristo. Pasintabi po sa inyo ha, na-confirm na natin na ang dalawang ito, sinabi kanina, na sila ay member ng Iglesia ni Cristo at may tagubilin ang pamamahala na magsagawa po sila, mga kababayan, ng malawakang rally to stop the impeachment of Sara Duterte. Ngayon, papasok, babalikan natin yung separation of state and church and state. Mga kababayan, dapat ba silang makialam? Dapat ba silang dito sumausaw sa usapin or issue ng politika, mga ka-GPnatics? Nandoon po yan sa kanilang kautusan, 'di ba, ng pamamahala na kung tutusin, dapat hindi sila nakikialam. Hindi po dapat, mga kababayan. Sa mga member ng Iglesia ni Cristo dito, alam nyo po yan, na bawal po makialam sa mundo ng politika. Pero bakit nila ginagawa? Isa pa, sa pagkilig nila na ito, sa Iglesia ni Cristo, o ang Iglesia ni Cristo na pahinto ang impeachment ni Sara, nangangahulugan ba ito, mga kababayan, na sila ay kumakampi doon sa mamamatay tao? Kumakampi doon sa mga tao na pumapatay, nagnanakaw ng pera ng gobyerno? Di ba ang Quadcom ay, ang hinahanap nila ay yung mga mamamatay tao. Maging accountable yung mga pagpatay. Maging accountable yung mga tao na gumawa ng kriminal o ng kriminalidad. Di ba? Panagutin yung mga tao na talagang talamak, pati yung droga. Tapos ngayon, doon sa kanilang narrative, nakikita natin at hindi ko naman kailangang ipaliwanag pa. Nakamping-kampi sila sa mga Duterte. Ayaw nila na ang Duterte ang sumalol ng lahat ng mga aligasyon, lahat ng mga pinatutungkulan dyan sa Quadcom. Maging si Sara Duterte, mga kababayan. Kaya yung narrative na sinasabi kanina, sabi ko nga kay Ed Opinions sabi ni Ed Opinions, ito magaling po na ano rin to, na tao, no, magpaliwanag sa mga bagay-bagay. Sabi ni Ed Opinions, ako ay naniniwala sa INC.
ang kanilang ipinaglalaban, sila ay naniniwala doon sa narrative ni Pangulo o opinion ni Pangulong Bongbong Marcos na sila ay against doon sa impeachment ni Sara. Pero sabi ko, bro, hindi kapayapaan ang gusto nila. Hindi rin pagkampe doon sa salita ni Pangulong Bongbong Marcos. Smoke screen lang nila yan ang totoo. Sabi ko sa kanya, ginagamit lang nila, humanap sila ng paraan para magamit yung narrative ni Pangulong Bongbong Marcos. Nagantay sila ng pagkakataon para yun ang maisiksik nila at para malito ang taong bayan at para hindi sila paghinalaan na sila ay talagang maka-Duterte. Anong sabi ni Ed Opinions? Sabi niya sa akin, tama ka bro, na-overlook ko na bias pala itong mga ito at naalala ko na yung content mo na itong mga ito ay galit na galit sa Quadcom. Tinawag pa nila itong Tuwadcom. At sinabi pa nila na babalatan nila ang Quadcom, huhubaran nila ang Quadcom. Sa salita na yon, mga kababayan, alam na natin na may kinikilingan ang mga ito. Ako, okay sa akin mag-rally kayo. Sige, ipakita nyo. Kung kayo ay tunay na para sa kapayapaan, pero iba ang nakikita ng tao. Kaya ngayon, buo na rin ang aking opinion kay Katunying, mga kababayan. Sorry to say, noong una sabi ko, si Katunying, naniniwala ako sa kanya nung inilabas niya yon. Pero tingin ko, mga ka-GP Natics, itong si Katunying ay talagang pinilit niya rin ilabas at wala pong pahintulot ang Pangulong Bongbong Marcos na ilabas po yung nag-leak na comment niya or opinion niya doon sa mga congressman para wag pong kasuhan or wag mag-file ng impeachment case against kay Sara Duterte. Ngayon, nag-corroborate na ang buong iglesia ay talagang may pagkakaisa. Di ba? Para, mga kababayan, tutulan, pigilan ang impeachment case ni Sara Duterte. Tingnan nyo. Dahil sa separation of church and state,